Anong mangyayari pagkasama mo si Socrates magtinda ng bulalo sa Quiapo? Day 1, ikaw at si Socrates ay dumating sa Quiapo, dala ang sariwang gulay, bagong katay na karne at isang maliit na gasul. Masangsang ang amoy ng kalsada at puno ito ng dagat. Nagsindi ka ng apoy at nagsimulang maghiwa ng karne, tahimik kang pinagmamasdan ni Socrates. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ang daga ay nakatira sa Quiapo at ang tao ay nakatira rin sa Quiapo. Sino ang tunay na may-ari ng lungsod? Hindi mo siya pinansin. Isa-isa mong inilagay ang mga sangkap sa kumukulong tubig, unti-unting kumalat sa paligid ang amoy ng mainit na sabaw. Napahinto ang mga tao sa kanilang ginagawa. Day 2, bumalik ka ulit sa Quiapo kasama si Socrates. Habang nagtitinda ka ng bulalo, may napadaang vlogger, tinikman niya ang bulalo mo, bigla siyang natahimik. Pagkatapos, hinablot niya ang cellphone niya at nagsimulang mag-vlog. Samantala si Socrates ay lumalapit sa mga tao at nagtatanong, Kung ang sabaw ng bulalo ay kayang magpainit ng katawan, bakit may pusong sa kabila ng init ay malamig pa rin ang laman? Napaisip ang mga tao at unti-unti silang nagsimulang magtipon. Day 3, naubos ang isang buong kaldero ng bulalo mo. Maya-maya may isang lalaking lasing ang lumapit. Umorder siya ng bulalo. Dahil ubos na, naisipan mong bigyan siya ng cup noodles. Sa unang higop niya ng sabaw, bigla siyang tumayo at sumigaw. Order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan cup noodles? Bakit ko babayaran yung cup noodles? Pare ang bulalo, mga buto-buto, may laman. Pare, sinusutot ang bulalo, pare. Napakamot ka na lang ng ulo at sinapak mo sa muka. Day 7, mula umaga hanggang gabi ay gumagawa ka ng bulalo. Mas mabilis ka pang maghiwa ng karne kaysa sa pagkulo ng sabaw. Sa wakas, natututo na ring tumulong si Socrates sa pagluluto habang inaabot niya ang mga mangkok sa mga customer. Binabati niya ang bawat isa ng isang tanong. Month 1, tuwing gabi ay dinudumog ang bulalo mo. Hindi na nauubos ang pila ng mga tao. Puro pera na ang laman ng bulsa mo, samantala, si Socrates ay tahimik na nagsusulat sa isang scroll. Tawag niya rito ang teorya ng buto. Year 1, hindi na masangsang ang amoy ng Quiapo, wala na ring mga daga sa kalsada. Ang kariton mong bulalo ang naging puso ng lugar. At ngayon, ikaw at si Socrates na ang may hawak ng Quiapo.